Sila naman kayo, Merkulis ngayon. Yung mga anti-Christ ba kayo? Mga antay. Anti kay Jesus. Si Kuya Boy yata, bagong member. Si Boy din yung member ng anti-Christ. Ito ata anti. O Boy, sige Banat. Baka meron kang sasabihin. Yung nga kuya, gusto kong malaman nga kuya kung bakit nag-iba-iba tayo ng mga salita. Alam mo yan ang problema niya, tanong nyo kay Ken Ham. At saka yung iba't ibang mga scientists at saka mga kasama sa Creation Research Institutes ng Amerika. Andiyan lang sa cellphone mo. So tatalakayin nila yan isa-isa, scientifically, archaeologically, lahat na ng issue, historically, biblically, lahat. Okay lang, gusto mong sagutin kita na maiksi. Sila, kasi lang galing. Lahat naman tayo sabi sa Bible, lang galing kay Adan at saka kay Eva. Kaso nagkasala si Adan at saka si Eva. Yun, maganda yung ano nila, yung genetic pool nila naman, wala naman genetic mutation. Yan Boy, mahirap kong i-explain sa iyo kasi magtatagal tayo. Pero magmula nang bumagsak sa kasalanan si Adan at si Eva, diba, tagal bago pa nila mamatay. Siya, 930 years pa siya. So, maganda pa. Unti-unti mo nang nagkaroon tinatawag na kasiraan yung kanilang mga genes. Maganda yung paligid, di ba? Yung environment nila. Kaya umabot sila ng 996, si Matusalem, si Adan, 930 years. Madalit salita, ang tanong ni Boy kasi, ba't tayo nagkaroon ng iba't ibang lahi, iba't ibang race, di ba? Di ba yung Boy? O di nga kasi, i-shortcut ko na lang, no? Panahon ni Noah, walong na lang natira. Yung walong yun, yung dalawa, alisin pa natin, di ano na lang, 6. O tatlong anak ni Noah, at tatlong manugang ni Noah, doon nanggaling lahat ng lahi, kay Ham, kay Japhet, kay Shem. Diba? O tapos, madalit salita, nagkalat yung mga yan. Bago pa yung Tower of Babel, alam na, si Joktan nagpunta ng East Philippines yun. Si Peleg, dyan lang sa gitnang silangan. Yung mga anak ni Noah, ang mga anak ni Noah, at apo pala ni Noah, si anak ni apo ni Noah, si Jeb, shortcut ko. Sheber, may anak, si Joktan, si Peleg yun, nagkaroon ng ganito, ganyan. Pero yung mga pangyayaring yan, sasabayan ko doon sa question ni Boy na bakit dumami ang lahi. Siyempre, so shortcut ko na naman doon sa Tower of Babel. Yun ba yung target mo? Sa Tower ng Babel, gusto lang magtayo ng portal, papunta ang langit. Yan nga, yung pagkamalan nila na ganito lang, kaso marindi. So, sabi ng Diyos, delikado. Kakaisa sila, baka wala na imposible sa kanila. Kinumpiyos. Yung kanilang lengguwahe. Iba-iba ng lengguwahe nila. Nagkaalat sila sa buong daigdig. Lesson yan, ha? Ibig sabihin niya, huwag kayong mag-i-stay sa isang lugar. Kailangan spread out. Lagi dyan sa HQ, tsaka sa Boardwalk. So, ayan, dalit salita, mula sa tatlong na yan, anak ni Noah, Japhet, Ham, Shem, i-research na lang yan sa tagal-usapan to. So, hanggat sa, yun, nagkaroon ng tinatawag na iba't ibang kulay, depende sa melanin na tinatawag, kung saan ka na-expose, saan ka lugar nagpunta, ganyan, may mga nagre-re. Basically, brown lang naman yung mga tao, kaya lang nagkaroon ng lighter brown, light, kaya may mga puti, tapos nagkaroon ng itim, depende kung ano yung sangkap na kung saan nagkaalo-alo na siya, depende kung saan ka galing magulang mo, depende kung saan lugar. So, maraming factor kung bakit nagkaroon ng iba't ibang lahi yung mga tao, o kaya kulay, o race, no? Ba't mo naman tinanong yung Boy? Ang dami pang ano dyan dami pang sagot dyan. Pero ito lang nga nangyari. Yung iba, hindi alam kung ba't sila Pilipino. Yung iba, ba't sila kulay ganito, kulay yellow, kulay white. Isa yun sa mga sagot ko dyan. Pero marami pang ibang ano. Baka ipag-usipan yung topic. Kaya okay lang, kanong ako. Parang nakaline dun sa question kay Boy. Kasi kanina ko. Show nyo to ha. Ako yung natanong nito. Si po kanina talagang may sariling Bible yata si Boy. Sarili po siya. Nabanggit niya yung pagiging salin lahi. Pero mga question ko naman kuya sa genealogy ni Jesus Christ. Kasi may dalawang account kuya, Matthew and Luke. Kaya inano yan, ni-record nila. Pero meron mga conflicting or mga contradict facts doon na, na inaano ng mga scholar na sa pag-trace ng ano ni sa totoo lang, hindi lang yan, napakaraming mga tinatawag na mga variants o kaya contradiction na sinasabi ng mga ibang scholars. Dati mga Christian pa, ngayon hindi na. Pero pagka sinuri mo ng masinsinan yan, sa totoo lang, wala namang contradiction. Mauwi na naman tayo sa evidentialism kung paano malalaman kung talagang, halimbawa, yung best attested fact in history na sinasabi nila na yung death, burial, ni Cristo, resurrection, ascension, Pentecost, hindi lang yung binanggit mo. Ngayon, marami na nagde-deny dyan, hindi lang sa Bible na nabanggit mo.
Pero yun na nga, ang maipapayo ko lang, kailangan talaga, may alam nyo kung yung tinatawag na direct evidence at saka yung mga indirect evidence. Dalawa lang yan, basically, pagka halimbawa pinag-uusapan, trabaho ng detective, yung alamin mo kung ano talaga yung nangyari at sinong guilty, sinong hindi guilty, ano ba yung totoo, ano ba yung hindi. So, indirect evidence, yung mga tinatawag na direct eyewitnesses. Okay, wala na yun eh. Wala na, pwedeng i-cross-examine. Nandiyan daw sa Bible, nandiyan si Matthew, si Mark, si Luke. Kaso hindi na rin pwedeng i-cross-examine kasi pinagdududaan na rin ng iba. Baka hindi nga si Matthew yung author o kaya si Mark. Marami nga yan. Ang usapan dito ngayon, indirect evidence. Pag indirect evidence, para ka lang nag-examine ang buhay ni Alexander the Great, buhay ni Socrates, Plato, Aristotle, at sino mga naunang mga tao pa, mga kay Jesus Christ. At saka yung mga tao magmula nung kay Jesus Christ hanggang ngayon. Pagka naghahanap ka ng evidence kung talaga ba nangyari yun, sige, papasok ka sa circumstantial evidence. Ayan, konti, yung mga tinatawag na mga documentary evidence, tinatawag na mga iba't ibang expert evidence at kung anong klaseng evidence. Pero all in all, ako, kung akong tatanungin nyo, bagamat nung araw medyo nagdududa rin ako sa mga ganyan mga pinagdudaan ng mga Christian ngayon o kaya dating Christian na hindi na ngayon tulad ni na Barterman, sina Dr. Price, no? Hindi na ako ganun ngayon kasi meron akong ibang evidence na ginagamit maliban sa mga tinatawag na mga direct and direct evidence na yun nga yung gospel, okay? Kasi yung gospel, pagka naniwala ka dyan, lumalabas ka sa flow system ng philosophy, investigation sa daigdig, sa universe, dahil nga sa death burial, lumalabas ka ron, doon sa hindi na pwedeng marating na sino mang logical mind. At nagkakaroon tayo ng Holy Spirit at yung Holy Spirit na yun naglilid sa atin sa lahat ng katotohanan. Kahit nasabihin ng kung sinong Poncio Pilato yan, hindi totoo dahil ang Holy Spirit yan ang naglilid sa lahat ng katotohanan. Kaya tayo kampante na lahat ng sinasabi natin, lahat ng ating mga pati opinion, sinasabi natin totoo at infallible at inerrant, parang Bible, di ba? Oo, kaya natin sinasabi yun kasi nga dahil nga sa gospel at ang Holy Spirit ang binibigyan natin ng credit. At ang Diyos Ama ang gino-glorify natin through Jesus Christ. O yun. At ang nakikita kong problem sa debate sa mga Christian, non-Christian, atheist, theist, agnostic, skeptic, Muslim versus ganito, ang daming, di ba? Yan ang missing link. Wala sila noon. Lagi nilang pinapahiral yung kanilang mga knowledge sa history, logic, Bible. Walang mararating yun. Puro relative yan. Nag-uusap lang sila sa isang box na panis. Hindi ko Dennis, ha? Dennis Domenes. So, yun, lahat ng issue, mauwi doon sa outside of the box na yun. Yun nga, yung gospel. Pag dumaan ka doon, tayo naman nagkakaintindihan. So, kahit alisin mo yung Bible, kahit alisin mo yung mga documents na sinasabi ng mga scholars na Christian para i-prove na may Diyos, may Jesus Christ, nandun pa rin lagi yung ating katiyakan na si Jesus Christ talaga na buhay, namatay, nilibing, nabuhay magulit, tumakan sa langit, babaeng Holy Spirit. Maraming mga scholars ngayon, nung araw wala, tandaan nyo, ang knowledge ngayon, masigit kaysa dati. Hindi yung mga early Christian fathers lang, o kaya mga historian tulad ni na Herodotus, Flavius Josephus, at sina Younger, Pliny the Younger, etc. Marami nang lumalabas ngayon, pati yung mga modern scholars, na, dahil man dyan na yung mga search engine ngayon, dami na, di ba? Di tulad ng araw, pupunta ka pa sa library ka rin to. Ngayon, isang click mo lang, nandyan na. So, lumalabas ngayon, hindi lang yung mga Christian naniniwala dyan, pati yung mga secular scholars, historian, pati yung mga, may alam nga akong Muslim na hindi naniniwala sa death ni Kristo, yung mga Muslim at yung iba, talagang absolutely walang resurrection. Pero may mga Muslim scholar ngayon naririnig ko sa internet na naniniwala dyan, okay? Mga scholar. So, dapat kapag kalaban na yung nagsabi, maniwala ka na dyan, di ba? Kasi hindi sila bias. Laban nga So, walang dapat ikatakot na ika nga magdududa pa tayo doon sa historicity o historical Jesus na namatay siya para sa atin nilibing. Yung gospel, pagka yun ang inana mo, yun ang pinaka weapon mo para ipagtanggol o kaya atakin yung kalaban o kaya pagtanggol yung Christianity o kaya sa Jesus Christ. Save ka. Save ka. Ang dami ko nang narinig. Kaya lang sa pakikinig ko ng mga debater, kuminsan nabibilib ako sa kanilang may malakas na memorya nila, na memorize nila yung Quran, etc.
yung mga ibang mga Magna Carta ng mga basic faith sa buong daigdig. Mga Bhagavad Gita, mga Bible, etc. Mga Urantia, etc. Pero maya, kita ko yung mga logic nila, kita ko yung kung paano sila nag-arrive. Wala, hindi obra kay Boy. Kay Boy Crespo. Diba? Mago, anong concern mo ngayon? Ano tinitingnan mo? Yung Ascension ni Cristo lang. Ascension ni Cristo. Oo. Tsaka yung kanyang ano. Rapture. Kaya matanong ako, anong papel ni Mago sa bayan na ano? Si Mago, anak ni Badet yan. Baka Mago. Baka Magog. Magog nga. Si Magog. Marami ko ng beses tinalakay yan at i-review mo na lang yung mga upload natin sa YouTube tsaka sa Facebook. At tungkol yan sa Ezekiel 38-39, basahin mo pag-uwi mo. At malapit nang mapulpil yun. Yes. Dahil nga kanina kinakausap ko si Boy at tungkol dito. Latest sa Israel. Ngayon, anong araw ngayon? November 22. So, malapit na magkaroon ng relative peace treaty sa Israel. At alam niyo naman, balita ito ngayon. Sabi kay Boy, ingat tayo. Huwag tayong kampante kasi yung rapture, o kaya transformation rapture, any moment now. Kasi yung when people say there is no safety and peace, no sudden destruction, shall come upon them. Bago nagkagulo dyan sa Israel, tandaan nyo, kasalang yung yung kasunduan pangkapayapaan ng Israel tsaka na ibang mga Arab nations na udod lang dahil sa mass crisis na yan sa Israel. Ngayon, ito, baka mamaya bigla magkaroon ng peace treaty dyan, o peace ceasefire, baka tuloy-tuloy na nila yan hanggang sa magkaroon ng peace process o yung comprehensive peace process na nakahula sa Daniel 9:27. Kung yan na yan, bago yan, kailangan mawala tayo dito. So, namumuro tayo. Di ba tayo tapos ng 2023? Hanggang 2023, tsaka tayo mag-usap tungkol yan, no? Pero sa ngayon, ako nag-aantay na mabuti sa pagdating ng Panginoon sa context ng transformation, rapture. Yes. So, siguro ang isang palagay ko na dapat yung i-career, yung uniqueness natin. Yung kaibahan natin sa kabila ng ating kakauntihan. Kunti tayo, di ba? Hindi yung kunting gano'n, ha? Yung, hindi lang, abnormal yun. Sa akin, above normal. Normal. Above normal tayo, ha? So, above normal, yung lampas tayo sa kaisipan, mga tao sa buong daigdig, sa kanilang nasa puso, yung commitment nila, lampas tayo sa lahat na natutuhan nila. Lampas tayo sa pati yung Holy Spirit ni Jesus Christ na kung saan baka meron sila, lumampas tayo doon kasi nga ang Panginoon Jesus Diyos naman talaga yan at yan ang Gospel of God, 8th day, etc. So madalas kong kiniklaim dito yung dati kong hindi kiniklaim, pero dumating na yung panahon na dapat i-claim na natin na tayo lang talaga yung mararapture na buhay. At hindi naman tayo nakikialaman sa kanila, yung politika nila, reliyon nila. Sa atin lang nakikialaman natin. Yun, kung yan talagang magkakatotoo na, nako, ito na yung pinakamaligayang araw natin dapat. O kaya, huling natitirang araw sa taong ito. Ay, nako, pag nangyari yan, Boy, talagang sarap na yun. Sarap yun. Eternal na yun. At sa lahat ng panahon, ito yung pinaka magandang panahon para ipagantay sa Panginoon. Okay? Tungkol sa uniqueness naman natin, siyempre, kung pag-aaralan natin, lahat ng philosophy of religion sa buong daigdig, panalo tayo. Pag pinag-usapan lahat ng mga issue, ideological, political, historical, biblical, kailangan panalo tayo dyan. Pagka ang issue millennialism, panalo tayo dahil ay paglalagyan yung millennial, yung mga post-millennial, kaya lang pre-millennial tayo, panalo tayo dyan. Yung mga kakambal ng pre-millennial, yung mga tinatawag na mid-trib, post-trib, at saka pre-trib, panalo tayo dyan kasi tayong tunay na pre-trib. Yan sinukat na yan, tinimbang na, tamang-tama sa sukat at saka timbang, no? So, yung ibang mga pre-trib, may paglalagyan sila sa mid-trib, tayo pre-trib. Bago dumating yung 7 taong kapigat yan, sigurado tayong mararapture. Ngayon, siguraduhin na lang natin, nakasama tayo dito sa mga mararapture. Like kung sinasabi, tiyakin nyo na nasa church tayo, yung tawag ng iba, arko, no? Yung mga nagko-comment, kaya pumupula sa atin, yan nyo na yan, kasi
Malalaman na lang natin pagdating ng Panginoon kung Dating ano yung reaction takdang nila. panahon. Pero, ayun, dapat ngayon mag-question na kayo tungkol sa bakit talaga tayo ang pinili ng Panginoon. At bakit tayo ganito kayabang magsalita. Bayamat hindi naman talaga tayo mayabang. Ano lang, totoo lang. Ano bang nangyari? Ano bang kaiba natin sa buong daigdig, di ba? 8 billion yung mga tao, daming mga matatalino, daming mga biglang tingin mas karapat dapat kaya sa atin. Hindi. Kunin mo sa paramihan, talo tayo. Kunin sa pauntihan, marami rin masunti eh. So, talo tayo. Pero bakit tayo ba? No? Marami rin pingkaw. Ba't tayo pa yung mga sinamar yan? No? Siguro sabihin ng iba, napagkamalan lang nyo, tama kayo, pero in fact, mali rin kayo. Opinion lang nila yun, okay? So, Marvin, baka meron kang guest na ibang naka-guest. Okay. Hindi kuya, yung, kasi talaga yung last days kuya, ano na kaya ito yung, ano yung sinasabing very last days? Na, ang last days sa akin, marami, no? Halimbawa, yung panahon pa po, last days ng tawag nila kasi nga yung 4,000 years lumipas na. Yung last 2,000 years na papasok na yung church age, no? At yung isa yun sa mga last days. Kasi yung mga nauna yun eh. Pang millennium, pang paraiso, tayong mga church age saints, papunta tayo sa langit, last days yan. So yung last days, binubuo rin ng mga early medieval at saka last days of the last days, tayo. Dito sa last days, marami rin marami tinatawag na subset. So, pag sinabing last days, ngayon hindi na last days ang usapan eh, hindi na last hour eh. Last minute na kasi parating na talagang Last 2 minutes. Sa akin, kung Bible ang usapan at gusto yung talagang historical data, hindi yung mga relative subjective opinion ng mga writers na religious saka secular, punta tayo sa 7 churches. Yung 7 churches, nandun tayo sa kalagayan ng Philadelphia at saka ng Laodicean Church. So, nag-overlap yan. No? Yung mga Philadelphian Church, pinakakuha ng Panginoon sa Book of Revelation, chapter 3, na hindi daranas ng wrath of God, no? O God's wrath. Kaya yung mga ibang Christian sa labas, kiniklaim din nila na hindi sila dadaan ng 7 years tribulation period. Whereas, ang talagang last day of the last day, pagdating ng Bible, pagdating sa 7 churches, hindi yung Philadelphia, kundi yung Laodicean Church. Pakatanda natin, tanda ng buong daigdig. Itong sinasabi kong ito, na yung madalas gamitin namin noong araw, nung nagpipreach pa ako sa mga plaza, sa mga simbahan, etc., na ginagamit ko para invitein yung mga tao, para papuntahin sa harap ng pulpito, yung Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door of his heart or her heart, I will come into him or her and I will fellowship with that person. Pangako ng Panginoon yan, itong uling araw, kakatukin niya yung iglesia. Mag-concentrate kayo doon. Sinong kinakatok? sino kinakatok? Yung iglesia. Okay? Tunay ng iglesia. Iba yung tunay, iba yung hindi tunay. Ang dalit salita, iglesia ang tawag lahat dyan. Kaya tunay ka, kaya hindi, iglesia. Okay? So, kami ang natin pag-usapan kung ano yung tunay, sino yung tunay. Pero last days of the last days, Laodicean Church, kinakatok ng Panginoong Yesus o ng Holy Spirit o ng Diyos, yung church. Saan kumakatok? Sa labas. Saan kumakatok? Sa pinto. Ano yung pinto? Yung mga isip at puso ng mga Christian. Dali salita, ang mga Kristiyano ngayon, ng mga church sa buong daigdig, sa Laodicean Church na yun, walang Holy Spirit. Nasa labas. Yan ang maliwanag na maliwanag. Hindi ko na kailangan ipagtanggol pa itong church na to sa kalinahan dito na last days. Tayo lang, ganyan. Kasi nga, ito maliwanag eh. Ang buong church, ang buong daigdig, sa lahat ng churches, kinakatok. Wala silang Holy Spirit. Ito yung nung araw pa, sinisigaw ka na. Yung ang Christianity ngayon, walang Christ. Merong Christianity, pero wala yung Christ. Andun yung ethics, behavioralism, andun yung doctrine, andun yung lahat na ng karunungan nandiyan sa mga Christian, lalo na yung mga seminary. Alam mo lang Kristo, kinakatok nga. Kinakatok ang church, kinakatok ang Kristyanismo ng Diyos, ng Panginoon Jesus, ng Holy Spirit. Wala sa loob.
Hindi naka-indwell. Nasa labas. Marami akong masasabi rito. Volumes of libro ang masasabi nga dito. Kaya lang ngayon, shortcut lang natin kasi baka dumating na sila. Akala nila Christian silang tunay o church. Kumisan nga, hindi ko na ginagamit yung Christian at saka yung church kasi nga, naka-identify sa church Laodicea na walang Holy Spirit. Isipin mo napakagaling nila, talagang maikayat ka kung hindi mo alam yung gospel alam natin. Marinig mo yung kanilang mga testimonies. Nako. Ako nga, naiyak pa nga ako minsan dyan Talagang alam ko kung gaano sila kasincere. Naranasan ko nung araw kung gaano kahirap maghanap ng katotohanan. Naghanap sila. Hanap sila at naniniwala ko napaka-talino nila, napaka-sincere. Mamamatay sila, magpapakamatay para malaman lang yung katotohanan. Ang kaso, nasa labas ang Panginoong Yesus. Kinakatog sila. Alam niyo kung bakit? Mali yung gospel nila. Mali. Ito, sinisimplify ko lagi. Nauwi sa ritualism, binyag, nauwi sa tinatawag na repentant acceptance. Talagang wala, hindi pwede yan. Nauwi sa Reformation, nauwi sa simplistic na faith in Christ, Romans 10:9, ng formula, John 3:16, John 1:12, Roman road siya. Wala, hindi talaga pwede hanggat hindi yung gospel na pinipreach natin. Sa mga nakarinig ng gospel na to at binuksan ang kanilang puso, sabi niya, at naniwala sa gospel, naniwala sila sa sinugo ng church. Ang Panginoon, tayo. Yan ang mangyayari. Sabi ng Panginoon, I will come unto him, sa inyo, sa akin, and I will have fellowship or dine with him. Okay? Dine with him. So, Hebrew mentality, yung sabihin nun, I'll dine with him. Very, very close relationship. Hindi lang yung relationship kay Jesus Christ, pati yung relationship sa iba kasama, na nasosolve yun. Palagi tayo kumakain, no? So, yun naman, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya sabi ni Mago, kaya pala lagi tayong kumakain, no? Tama yan, baptist ang tawag yan, no? Ang unang Kristiyano, kumakain yan pag nagpe-fellowship. Ay, kumakain lang. Ano ba yung ka-dialogue rito? Ba't biglang wala? Rapture yata. Rapture. So, sige, ano pang comment nyo sinabi ko? Yung Revelation 3:20. Ikaw Mago. Ikaw, Denise. Talaga yun, totoo yung aking analysis. Opo, kasi talagang kinonsider natin yung iba na nire-review ko ulit yung kasaysayan. yes, History, yung mga civilization, yung epekto ng mga pananampalataya, both monotheistic, mga polytheistic sa buong daigdig. Kanina lang, bago kayo dumating, nire-review ko na naman yung Eastern mentality. Hindi lang sa ideological, philosophical, lalo na sa religion. Tsaka yung Western contrast niya, yung Western philosophy of religion, kung paano tayo naapektuhan, no, ng mga ganyan mga paniniwala. Kung bakit tumikilos yung mga bansa, no, yung mga regions, mga tao, individually, saan lang kinikilos. Dito sa Pilipinas, kadalasan naka-apekto siya dito yung Western way of thinking. Sa religion, yung alam mo na, yung Rome, di ba? At saka yung American religion. Nang dumating dito yan, ang tagal, no? Baga, for almost 400 years, na nagkaroon ng adaptation. Colonial mentality. Ito na nga tayo, kaya kami hindi makalabas-labas dun sa box na yun. Kaya pag dumating na itong message na to, na very radical, hindi dahil sa ating violent yan, kundi iba na to, walang sinabi si Luther, si Zwingli, si Calvin, dito sa ginagawa natin, kasi sinasabi natin, pati yung si Paul, ito nga yung in-expect niya darating, hindi niya alam, tayo na yun. At lagi siguro nagugulat yung iba, baka nasasabihan akong heretic o kaya false prophet. Kasi sabi ko, pati yung Bible, di pwede sa atin. Kasi hindi masamang ibang few verses na predictably, prophetically, tayong pinapatunggulan, yung last days, mula sa Old Testament hanggang sa Book of Revelation. Pero generally, kung paano nagsimula ang dealing ng Diyos magmula kay Adan hanggang nung bago ibigay yung kautusan, wala naman talagang kautusan, wala naman Bible. Nung panahon ng Dark Ages ng Old Testament, 400 years din yun, wala naman talagang propeta, pero
andun pa rin yung kamay ng Diyos gumagawa sa buong daigdig. Bago dumating ang Pentecost, di ba? Wala namang Bible yung mga Christian. Wala pang Christian. Tapos bumaba na yung Holy Spirit hanggang 300, whatever, 300 something, hanggang 4th century, 300, 3rd century. Wala pa naman talagang official na canon na ang Bible na kung saan. Sabi nga na iba, gawa na ng Catholic yan. Pope Damasus. So, ito yung problem ngayon palaging debate dito, debate doon. Sa tingin ko, nawi sila lahat sa Christianity, hindi kay Kristo. So, iba si Jesus Christ, persona yun Iba yung Christianity, dogmatics yun. Religion yun. Yun ang kinalabasan ng nangyari yung religion sa buong daigdig. Hindi lang yung mga monotheistic na mga meron silang mga katotohanan, pero hindi sila yung katotohanan, okay? Dalawa yan, may mga katotohanan, moral doctrinal, kaya yung personal doctrine. Kaya lang tinutukoy na dito, ang Christianity yung tunay, hindi ganyan. Ang Christianity yung kaiba niya, tayo nga, hindi ko na tinatawag na Christian sarili ko, bahala na kayo kung ano yung tawag niyo. Pero ang tunay na Christian, may Kristo, may Holy Spirit. Hindi yung marunong lang siya sa doctrine, sa Bible. No, hindi ganun. So, ang lumaghanap sa buong daigdig, yun nga, yung karunungan. Tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos. Which is, wala nang buhay yun Hindi buhay yun. Kamukha lang yun ng Islam, kamukha lang naman Jewish. Kaya tuloy, yung mga ibang religion, halimbawa, yung Islam, ang Quran daw, mas advanced, mas latest kasi kaysa sa New Testament. Kumbaga, kulang yung yung New Testament, ang Quran, ang kaganapan. Sabi naman ng ibang mga liba, tulad na liba ng mga Mormons, mas latest sila kasi kailan lang ng Book of Mormons. Yung iba kala nila, ganun lang tayo yung mga nag-research sa history. Sabi natin, kulang yung Gospel ni Paul, bagamat na kaligyan natin yung karugtong niya ito. Kaso wala talaga tayong magagawa. Progressive talaga yung ugnayan ng Diyos sa kanyang mga inirang sa daigdig. Pag sinabi yung progressive, medyo allergic yung mga conservative Christian. Nakala na katropa natin si Kenneth Copeland, saka si Joel Osteen, etc. Ay, hindi kasama. Wala tayong kasama, wala tayong kalinya, wala tayong denominational affiliation. Wala. Very independent tayo. Ano lang tayo Diba? Sa Panginoon lang, sa Diyos lang. Kakaisa lang tayo dito, hindi dahil sa mga creeds, statement of faith, so kaya mga invento nating mga doctrine. Wala, kakaisa tayo dito doon sa Holy Spirit, o buhay, o genes, o sperm of God, at saka ni Kristo. Nandiyan sa inyo, at saka sa akin. Kaya tuwing maisip ko yung question, how should we then live? Who should we then live? Kasi pag nandiyan na yung Panginoon, hindi mo na problema Yung buhay ng Panginoon, automatic yun. Kakaroon lang ng konting judgmentalism kasi kung minsan hindi pa pala matured. Si sister, si brother, tapos sinatulan natin, parang mature na. Huwag naman. So doon lang. At yung pag-uusapan, yung tinatawag na code of ethics, kaya yung behavioralism, decorum, good manners and right conduct. Tayo yun Tayo nagdidetermine kung ano yung tamang behavior, tamang right conduct. Yung church na to na supposedly parapture na, mature na. Huwag tayong manghiram basta-basta ng mga doctrine sa labas, sa internet, kahit sa Bible. Kundi sa atin lang talaga to. Ang Holy Spirit ng Ama ni Kristo nasa atin. Doon tayo magkontento. Okay? Yung iba naninibago dyan kasi nasanay sila sa titik, sa memorization ng mga doctrine o mga karunungan sa daigdig. Yun, medyo mahirap baklasin yun kasi kung minsan kalala porke marunong sila na yung tama. So, hindi minsan nga makikita mo yung katamaan doon sa mga babes in faith, di ba? Out of the mouth of babes shall come forth wisdom, at saka sa kalikasan, no? Sa Bible. So, ang tanong naiintindihan nyo na ngayon, ang talagang dinidin ko, yung church, na may Diyos, na may Kristo, na may Holy Spirit. Ang lahat dinidesacralize ko na. Inalis ko yung sacredness ng lahat ng bagay sa daigdig, pati ng mga tao, pati ng lahat ng mga demonyo, masamang espiritu, Satanas, maliban sa Diyos, kay Kristo, ang Holy Spirit, saka yung mga anghel na mabubuti dyan, yun lang ang tinataas ko. Saka yung mga saints na nasa langit na. Lahat bagsak na sa akin. Amen. Lalo na yung kanilang mga argumentations. Sa mga knowledge, di ba na sabi nga sa Bible, ever learning but have never come to the knowledge of truth.
Oh, pero ibayin mo si Professor Boy, talagang magte-take note. Take note. Oh, Marvin, anong take mo sa akin? Sa sinasabi ko, Kuya, ano to, claim ng claim to, po yun exclusivity. Exclusivity, Sa iba, uniqueness. contact na to. So, kahit na contact pa. Pag sama-samahin mo na lahat yung mga charges natin, hindi ako give up. Kasi ang alam ko talaga, ang totoo lang talaga itong gospel ng Panginoon Jesus, ng Ama, etc. Diba, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung iba kalala gumagawa tayo ng ibang gospel. Ay, hindi Dumating na lang talaga yung panahon na kailangan mag-mature ang church. Dadaan siya ng 2 bautismo, tubig at apoy, di ba? Isang kay Christ, isa sa anak, isa sa ama. Sa paradat ng patay o kaya natutulog, yung isa, dat ng kambuhay. At ito na yung panahon talaga na wala nang ibang panahon na pwede kang hanapin sa kasaysayan. Both past and future. Eto na yung message na to, ito yung napapanahon. So kalimutan na nila yung mga narinig nila noong araw, na pag-aralan nila radically, itapon yung mga yan, huwag matakot. Harapin yung kung ano yung meron ngayon, ito nga yung gospel. Yung church. Okay. Ang church na, totoo ito kayo lang, tayo lang. Yung mga nakikinig sa atin sa YouTube, yung nagsisimpatya sa atin. Church na totoo. Yan, pati yan. Okay. Yun, pag kinontrast nyo, nilagay nyo sa background yung nangyayari ngayon sa buong daigdig, yung kung anong dami ng mga tao sa buong daigdig, yung dami ng matatalino sa buong daigdig, yung claim natin ito, ano to, super radical claim. Hindi ko lang ganong may din masyado kasi baka sabihin ng iba, makulit tayo. Pero wala talaga. Naintindihan ko kung ano nangyayari sa mga seminaries, kung ano yung mga nangyayari sa mga universities, sa mga institutions of knowledge, etc. Naintindihan ko yung mga digmaan ng kaisipan, hindi lang yung digmaan ng physical sa Middle East, sa Russia, sa kung saan. Naintindihan natin yung mga conflict within the families, civilization, yung mga societies, etc. Naintindihan natin yan kung ano nangyayari sa mga buhay ng bawat buhay ng mga tao sa buong daigdig, kahit anong bansa pa yan. Andiyan lang internet. Edukado naman tayo dyan. And yet, kiniklaim natin, tayo lang ang kinabagan ng Diyos. Kita mo yan, no? Tayo lang ang mababagong katawan pagdating ng Panginoon. The rest, doon sa tribulation period na. Hindi natin kinatutuwa yan. Kaya nga tayo preach ng preach para marami pang masama. Pero naunawaan ko rin na gaano kahirap paniwalaan to. Kahit ako siguro maglagay sa kalagayan nila, marinig ko to, sabi, pagkikibit balikat ko lang. Kasi ugali ko nung araw yun. Na hindi pwedeng manggaling din sa Pilipinas, yun, dapat sa Europe, sa Amerika. Kasi nga, bias ako sa karunungan ng Pilipino nung araw. Lalo hindi pwedeng manggaling dito, sa bundok na to. Coltic yan. Marinig ko lang yung mga araw, saan ba yung mga taga-bundok? Wala yan. Kasi, kumbaga racist ako nung araw. Racist ako nagdi-discriminate ako. Pag hindi ka nag-aaral sa ganito, hindi ka tapos na ganyan, wala ka sa akin ha. Pag hindi ka nagbasa na libro-libro, wala ka sa akin. Pag hindi ka galing doon sa bayan namin, wala ka sa akin. Sa amin, ganun kami, mataas ang tingin. Mayabang kami. So, and yet, ito, kiniklaim ko, yung tayo lang talaga, pero in the name of God, in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na huwag ano masabihin naman tayo, wala na ako doon. Basta malaga, ito yung nalaman ko, I think therefore I am. Diba? Tapos tayo magre-reign and rule. Sa daigdig, sa universe, sa mga universe. At kung baan tayo nag-arrive doon, ay maraming story. Dig, baka may gusto kong sabihin na programa niyo to. Ba't ako yung pinapagsasalita? Possible po ba yung mga nasa nagpe-fellowship po, pwede pong manap sa Great White Throne of Judgment? Wala yung pe-fellowship, buong daigdig, billion yan. Sino bang tinutukoy mo? Sila o tayo? Kahit yun sa loob po, pwede possible po. Dito. Pag sinabi kasi nating labas, yung lahat ng hindi tayo. Pag sinabi nating loob, dito tayo. Anong tinutukoy mo? Tayo na lang dito, nawalo yata o yung nasa labas. Pinaparinggan ka pa. Napukaw na po yung spirit, yung sa spirit po na pukaw na po knowledge. Ay ba yung napukaw, tsaka yung talagang tinamaan, yung talagang tunay na convert o kaya na saved, no? Kung napukaw lang, naku, pwede pang mawala yun. Sa fellowship. At saka na, pag sinasabi natin fellowship, kasama na. Sa ngayon, ang totoo, ayokong gusto ka, maligtas tayo lahat Lahat nagpupunta rito, kahit na bata, maliligtas sila.
Doon ako walang diskriminasyon. Gusto ko maligtas na. Kaya lang, kung ayaw naman nila, hindi naman naniniwala. Di ba? Duda kayo sa akin. Ano magagawa ko, di ba? Kaya pala nabanggit niyo. Oo, kaya mutual yan. Kailangan may party ako. Gusto ko ba kayo maligtas? So naman. Kayo ba maniniwala sa akin? Kasi ako naniniwala eh. Kung kayo sa loob ng isip nyo, kunwari lang ito kasi para maka-identify ako dito, ganyan, para pag may biyaya, meron. Wala yun ha. Kailangan talaga kasama ka dito, di ba? Kaya nga sinadya ng Panginoon siguro, itong church na to, hindi ka ibig-ibig, hindi ka nais-nais, hindi orderly, hindi ka tulad ng in-expect ng mga nag-aral. Kasi pagsubok yan kung talagang mamalin mo lang itong church na to dahil sa katotohanan, hindi dahil sa itsura natin. May pakinabang ka lang. Dahil sa, dapat doctrine lang, orthodox. Kaya gospel lang pinipilit natin. Paliwanag, hindi yung ating personality, hindi yung ating ano pa. Yung mga testimonies natin, ayaw na natin ganang banggitin kasi marami rin testimonies sa labas. Pagka nauwi yung testimony mo doon sa napakabuti mo na, napakabait, mabuting pamilya, pinagpala ka na, ganyan at wala yung Holy Spirit ng Panginoon kasi hindi dumaan sa death, burial, resurrection, wala ka na. Yung iba, pinipilit kong nawain yung posisyon nila, lalo na yung manaririnig kong mga napaka-sincere na mga vlogger, mga Christian debater, mga raptorista. Ako, Lord, pwede ba isama mo na itong mga ito? Kaso tuwing sasagutin ako ng Panginoon, kaya nga ako namatay doon, nilibing doon. Hindi yung, kung kailangan lang yung galing nyo, ganyan, hindi na ako mamatay doon. Diba? So, kailangan talaga, yung, kanina, si Sam Shamon ba yun? Ayan, magaling sa Quran yun, magaling sa Christian. Dahil yung mga Muslim, nakakonvert patungong Christianity. Pero may problema siya, nung nag-base siya ng testimony ka, habang pinapakinggan ko siya, mga Catholic na apologies yung mga kausap niya, tuloy yung comment sa babae, magiging Catholic na kaya si Sam, maganda. Ganda nung kanyang background, kaya lang napupuna ko dahil nga sa wala siyang gospel, nauwi rin siya sa relativity. Medyo nahabag lang ako sa kanya. Sabi niya, open ako. Hanggang hindi ko maintindihan kung talagang tama ako. Sabi niya, all my life, sabi niya, in-spend ko talaga sa research. Pamilya ko, walang ganyan. Ayaw siya. Kaya pinagtatanggol niya yung Christianity. Yun lang, pinagtatanggol niya yung Christianity. Dapat si Jesus, tsaka yung ama, diba? Yung reality. Kaso nauwi rin siya sa, sa religion, titik. Magaling siya, marunong, matalino, matapang. Kaya lang ang wala lang niya talaga yung Holy Spirit. Kaya tuloy gusto niya examinin yung Orthodox Church, yung Catholic Church. Kasi matay kong isipin sa kanya, pero pinag-aralan ko yung mga early Christian fathers, sina Irenaeus, sina Athanasius, etc. Sila yung naniniwala sa ganito, sa ganyan, lalo na yung baptismal regeneration. So, pag binabanggit niya yung baptismal regeneration, siyempre iniisip niya yung binyag, o kaya yung ginagawa ni na Luther, nagbibinyag pa sila, kahit Protestant na sila, kahit bata. Sabi niya, baka may value yun. Ako sa isip ko, talino niya. Hindi niya naintindihan yung kamalian ng baptismal regeneration. Niya sa isang parte ng utak ko, sabi, tama rin naman na yung baptismal regeneration na kinokondem ko rin itong mga nakaraang mga dekada. Tama rin kasi ang tunay na ibig sabihin ng baptismal regeneration, yun, yung pwede kang maligtas sa pamamagitan ng binyag, bautismo Alam niyo kung paano? Itong gospel lang. So, ang hinahanap ng mga taong katulad ni Sam, na apologists ngayon ng mga Christian, na hindi wala mong Catholic, Protestant, etc. Yung baptismal regeneration na naranasan natin na faith doon sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ang Panginoon. Yun ang hinahanap niyang hindi niya alam kung saan. So, kapag natagpuan niyo yan sa, sa mga YouTube ninyo, channels na pinapanood nyo, pwede ba padala nyo yung ating dispensasyon sa kanya? Mag-comment kayo ng katotohanan nandito sa tipo. Yes. So, para kasi talagang napuna ko yung puso niya naghanap Sabi niya, if somebody could just tell me, na anumang bagay hindi ko alam, sabihin lang niya kasi ang dakong harapin niya kahit mamatay ako. Diba? Pero, bakit hindi nila matagpuan? Diba? Nung araw ginagawa ko, sinesend ko yung mga nagko-comment ako kasi wala sagot Talagang so, hindi nila pa naman. Malay mo, baka meron kayo. Maging active kayo yung mga comment nila. Baka mami, hinahanap na tayo. Hindi pa natin alam. Kasi hindi na tayo nagkikare kung sino yung kriyado, hindi.
So yun, may mga taong ganun, no? Na talagang binigay nila, buong buhay nila, panahon nila, nanganganib sila araw-araw, pwede silang patayin ng mga kontra nila para lahat manganapin yung absolute. Eh, andito yun eh. Dito sa atin yun. Andito sa atin, kaya hindi tayo magsasawa dapat na mag-preach. Yes. Saka ipahayag yung gospel. Malay mo, baka sa banda-banda pa riyan, no? Baka meron pang maligtas. Sayang yung kaligtasan na yan. Binabaliwala ng iba, pero hinahanap naman ng iba. Hindi lang nila alam kung saan at sino yung kanilang tatagpuin. Okay ba yun? Challenge ko sa inyo. Yes. Okay, ano pa, Marvin? Kuya. Balik lang sa Panginoon Jesus, Kuya. Para medyo malinawan lang din kami. Kaya ang Panginoon Jesus, pinaglihi po siya, diba? Yung Holy Spirit po. Kasi for 30 years, silent po dun eh. And then, after the for 30 years, hindi naman gaano silent. Nung 12 years old siya, nandun, natagpuan siya doon sa templo. Di ba? Akala namang magulo yan, nawala. Di ba? Yun. Maliban doon, silent. Tama ka, silent. Yung ibang theory dyan, nagpunta ng India, yung iba nagpunta ng Egypt, nag-aaral ng magic. Japan Yung iba kung saan siya nagpunta. Huwag kayo maniwala doon, walang basis yun. Walang evidence whatsoever. Na pwede natin pagbasihan yun, no? Yung silent years na yun. Ba't mo lang itanong? Hindi, Kuya. Kasi pagkatapos po nung after the baptism, po meron ding Holy Spirit na bumaba. So yung brilliantness po ng Panginoong Jesus, doon po nagmula. Doon sa... yung earthly ministry ni Jesus Christ, nagsimula, kahit yung mga Christian sa labas, alam naman nila yan. Nung pagkatapos siyang bautismo ni John the Baptist. Diba? And yun nga, yung Spirit, nandun na yung ano niya, bago niyang kalikasan, kumbaga sa atin. Tapos indwell pa ng Holy Spirit ng Ama. No? Yun, nagsimula ka niya. Meron, di ba sinabi ko na sa inyo, merong isang tinig ng Ama dyan, maliban doon sa dalawa, tatlo yan eh. Sa Mark, sa ibang mga Gospels. Na this is my beloved Son, today I have begotten thee. Yan. Nung magmula nung araw na yon, nung binautismo siya ni John the Baptist, doon siya naging begotten Son of God. Begotten. Kaya lang, yung begotten na yun, nawala. Nung panahon ni Dwight L. Moody, naging the only one, or the one and only Son. Tapos lately ngayon, yung mga scholar, napunta na naman sa begotten Son. Ito yung problem at debate kung bakit yung iba hindi makapaniwala na tayo pwede magkaroon ng divine nature, tulad ni Jesus Christ. Kasi iba-iba yung salin ng Bible. Sa tayo hindi nagdidepende sa salin ng Bible. Nagdidepende tayo sa pinagkakaisa ng buong Bible. Yun nga yung sentro, yung death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Na kapag dumaan ka doon, hindi na kailangan ipag-debate. Yung Christianity, yung truthfulness, veracity ng gospel. Kasi nga, yung Holy Spirit, ano yan galing sa Diyos. Diyos yan Di ba? So, yan ang wala sa mga debater. Di ba? Ang gagaling nila. Si William Craig, sina Turek, sina McDowell, etc. Marami yan. Dahan-dahan. Kaya lang, yung argument nila, tumatapat lang, pumapantay lang sa mga argument ng mga atheists. Tulad din na Samaris, yung mga Itchen, nung araw, si Christopher, kaya lang namatay na. Yung madaming mga laban sa Kristyanismo, nakawisan, tinatapatan sila John Lennon. Pero mapupunan nyo, yung kanilang mga argumentation, alas pare-pareho. Kadalasan, puro debate tungkol sa moral absoluteness ng morality, etc. Pagka ganun lang ako, alam nangyayari dito. Suntok sa akin yung ginagawa nila. Kaya lang, pag hindi nyo alam gaano kasalimot yung kanilang doctrine, nakala nyo minsan yung magaling magsalita at panalo na, yun na yung totoo. Wala lahat sila. Lahat. Nilalahat ko. Yung mga marunong, matatalino, mga PhDs na salop-salop yung wala lahat. Talbog lahat sa atin. Talbog lahat yun. Dahil sa Panginoon. Jesus. Siyempre, ay Panginoon din daw sila. Kaya lang titik lang yun. Hindi persona. Hindi persona. Yun ang medyo nakapagtataka kung bakit napagkakamalan nila na yung persona, yung pagsunod nila, akala nila personal relationship kay Jesus Christ. O kaya sa Diyos Ama. Sa akin, hindi nagmamaterialize yun. Bagsak. Kasi naranasan ko yun Wala. Nakukuha lang sa talino yun, nakukuha sa sincerity, nakukuha sa patagalan, sa karanasan. Pero lahat ng nabanggit ko, hindi kailangan para magkaroon ka ng Holy Spirit. Kahit ngayon, pwede sila magkaroon ng Holy Spirit, eternal life. Guarantee na talagang sa'yo ang eternity ng infinity ng karya ng Diyos. Pagka naniwala ka sa gospel ng Panginoon Jesus. Pero yung paniniwala yun, todas ka. Doon pala sa death burial, namatay ka na, nilibing.
Yun palagay ko, yung nasa isang sulok ng isip ni Dick. Kung bakit niya naitanong kung yung ba nagpe-fellowship dito, o lahat ba yan kasama. O, kaya lagi natin dinidiin yung tiyakin mo, nasama ka, inangkin mo yung death burial ni Kristo. Ibig sabihin, pag tinanggap mo yun, hindi si Jesus hindi ka pwedeng tanggapin ni Jesus. Tanggapin mo muna yung death burial, namatay, kamatayan ni Kristo, libing ni Kristo, na naging kamatayan, libing mo. So, pag tinanggap mo yon ay radical shift yan sa iyong buhay. Hindi yung intellectual assent lang, yung notisya na sinasabi sa Latin. Sa lahat naman mayroong gano'n. Satanas mayroong gano'n. Mga demonyo may gano'n. Yung mga matatalino rito, alam nila yan. Kaya lang iba yung sinasabi ko. Kailangan talaga. Yung oras na yon pinaniwalaan mo, burado ka na. Na-delete ka na sa digdig. Intindihan yun? Yes. Nawala ka, hindi yung ugali mong nawala, yung masamang ugali, Delete, kagaya sa akin, wala camera. Delete. Yung tao mismo, ito yung pinagtatakang ko rin sa iba, bakit kuminsan, lagi natin sinasabi to, pero wala kang makitang evidence ba na na-delete yung buhay niya dati, di ba? Hindi ko tinutukoy, mabuti, masama, okay, tama. No, hindi ko tinutukoy ko, yung tao mismo, kailangan maintindihan niya na nawala na siya. Kasi pag maliwanag yun, maliwanag na rin yung nabuhay ka magulit, kalakip ni Kristo, at nasa langit ka na ng mga langit. Wala ka rito. Kaya yung sinabi ni Paul na citizen ka na ng langit, mas maliwanag sa'yo ngayon kasi namatay ka pa nga, pati physical Di ba? O hindi nga yata minimeditate, kaya tumatagal. Di ba? So yun, kailangan maintindihan natin mabuti. Nabura tayo, nabura. Parang magic na sinasabi ko, now you see, now you don't. Tapos yung resurrection, you don't, now you see. Okay? Tapos niya, wala na naman, nasa langit na naman, ng mga langit. Tapos nandiyan na naman. Pero iba ng nilalang, iba ng buhay. Pagkatao yan, ibang buhay na yan. Yung buhay ng Diyos, mind ng Diyos, spirit ng Diyos, tawag Holy Spirit, siya na yung katandem mo dyan sa espiritu mo. Iba yun, iba yun. Yun ang dinidi natin dito. Hindi yung doctrine about God. Hindi yung knowledge about God. Maganda yun, kaya lang hindi yun. Biodata lang ng Diyos yun. Bible yun Nakikipagniig tayo, nakikirelasyon sa persona, hindi sa cosmic consciousness ng universe tulad ng mga Eastern mystical believer. Kung ganun ka lang, samahin mo lang balayan, yung dati pang mind yan, anong kaibahan mo sa mga ancient philosopher o mystic religious leader, ng mga Maharishi, Mahesh Yogi. Wala yan Dating isip pa nila, dating kaluluwa, espiritu. Kay Satanas yun Ang tinutukoy na dito, hindi man yung bago Kasi yung bago nasa langit, yung kaya ka lang nandyan, for consideration lang, para lang magamit ka ng Panginoon kung nakasurrender ka. Doon sa Holy Spirit ng Ama, tsaka ni Kristo. Tsaka yung dalawang yun, kailan may meditation, yung Ama, tsaka yung Anak. Kasi dadatnan tayo dapat. Hula nga ni Paul sa 1 Thessalonians 5:23 na banal. Katawan, kaluluwa, kay Jesus yun. At Spiritu, sama yun. Paano tayo dadat ng banal doon sa pamamagitan ng ating gawa? Hindi. Sa pamamagitan ng ating mga behavioral perfection, hindi pwede. Nakukuha yun sa tamang doctrine. Yun nga yung gospel na tayo lang ang meron para magkaroon ng gumikilos yung daigdig para lang magkaroon ng ganong kabanalan, double holiness pa, panlupa at saka panlangit. Gospel lang, hindi pwede yung anumang soteriological methodology ng mga Christian na na-invento nila magmula ng panahon ni Esteban. Hindi pwede. Ina-accommodate ng Panginoon dahil sa kamangmangan, kabaybihan ng mga Kristiyano ng araw. Kaya sila may mga doctrine na kung minsan sinasamba ng mga tao. Yan sinasabi kong baby talk. Yan ang mga early Christians, ng mga theologians na sinasanto nila, sinasamba nila pati na si Paul. Hindi nga pwede. Hindi pwede. Gets siya? Yes, kuya. So, kailangan makita nyo talaga kung sino kayo. Manindigan tayo doon. Alamin lagi at huwag kalilimutan kung sino tayo. Kahit saan, kahit kailan, kahit anong situation. Anong oras, alalahanin nyo lagi, remember kung sino talaga tayo. O baka naman hindi nyo maalala palagi kung sino kayo, bakit hindi naman talaga kayo yun? Diba? Kasi hindi mo naranasan yung mabura ka. Namatay ka, nilibing ka mukha ni Kristo sa Calvary.
Sa daigdig. Nasama ka dun nung namatay siya, nilibing. Ang katawan mo, nasa libing. Ang kaluluwa mo sa impyerno. Yung ka-espiritu mo, nandito sa Tartarus. O body, soul, spirit, pinuntahan ni Kristo para sa atin. Yung langit, di ba, bago siya namatay, sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. At sabi niya sa magnanakaw na naligtas, today thou shalt be with me in paradise. Ito yung hindi ko maintindihan ng araw. Kasi akala ko ba yung espiritu niya nasa langit, ba't nandun sa Tartarus? Akala ko ba yung kaluluwa niya nasa paraiso, ba't nandun sa impyerno? Hindi ko naintindihan nung araw yung element of truth ng quantum mechanics na ang author pala ng lahat-lahat ng bagay, nakikita, hindi nakikita, both natural, physical, science, saka mga quantum mechanics, sa kanya pala yan. Yung pala ang nilalarawan ng lahat ng mga pinababaliwan ng mga scientists dito. So, madali ko na ngayong tanggapin, paniwalaan ng Panginoon Jesus nung namamatay siya. Nasa langit, okay? Nasa Tartarus, nasa impyerno, nasa paraiso, nasa libingan. Okay? At the same time. Yan, hindi naintindihan ng iba. So, ngayon, marami pa akong dapat na review i-recall dito na minsan akala natin, we take it for granted na yung alam natin ng araw dito, alam mo, alam na. Hindi tayo lang nakakaalam ng maraming doctrine ngayon sa buong daigdig na binigay ng Panginoon dito for the last 30 to 31 years na wala sa mga libro ng mga evangelical Christians, mga Catholic, mga Christian cults. Wala kasi nga, ito yung panguling araw na mensahe para datnan ng Panginoon na buhay na buhay. Dahil ang Holy Spirit ni Kristo at saka ng Ama, ang siyang buhay natin dito. Maliban doon sa bago nating nature, na nakasubmit doon. Okay? Liwanag. Yung katawan na yan, disposable. Dapat alamin nating mabuti kung ano yung at mapagiwalay yung nabubulok at hindi nabubulok. Yung ating soul spirit, hindi nabubulok yan. Yung katawang ito, marahil hindi na mabubulok kung dadatnan tayong buhay. At yun ang panalangin ko. At yun ang inaasahan ko. Pero mabubulok pa rin yan pag namatay ka. Okay? Pag natulog ka, sabi nga ni Rolly. Ngayon, kahit na hindi mabubulok yan at talagang babaguhin na yan sa isang kasigasap mata, hindi pa rin yan ang katawan natin. Babaguhin pa rin yan ng Panginoon sa isang kisap mata pagtunog ng trompeta. O sigaw ng arkanghel. Amen. Sa ngayon, ingat kayo kasi maraming conflicting mga doctrine sa Bible. Halimbawa, darating siya sa oras na hindi inaasahan. Totoo yun. Yung darating siya sa mga nag-aantay sa kanya, nananabik. So, nandun yung hindi siya inaasahan, nandun din yung inaasahan. Ito yung pag hindi mo naintindihan to, magkakamindang-mindang ang isip mo. Kasi paglalaban-labanin mo yan, tsaka pagdidiba-dibatihan ng mga Kristiyan sa labas. No? Pag hindi mo naintindihan kung ano yung last trump, yan ng angel at saka ng Diyos, so ayun, magiging mid-trib ka. Samantalang liwaliwanag ng pre-trib, di ba? So, ang alam ko, kaya nagkaganyan yung mga doctrine kasi wala silang Holy Spirit. Kinukuha lang nila sa logic, sa hermeneutics, sa exegesis, yung iba, exegesis. Pero wala yun, hindi pwede yun. Kailangan talaga ng Holy Spirit ang siya mag-explain. So, kanina, ang daming debate kong narinig, no? Meron nga nakipag-debate kanina, Mormons, saka Baptist, mga evangelical. O, siyempre, bias ako kasi dati, nilalabanan ko yung mga Christian talk. Pero lumalabas parang may logic pa yung Mormons, di ba? Pero bakit lumalabas na may logic? Kasi pinapalabas ng Mormon Defender o Apologies na yung doctrine ng mga evangelical, paso na. Parang yung sinasabi ko. Yet sinasabi na dito, pati yung sa mga Mormons, paso. Di ba? Hindi talaga pang last days. O, kita nyo kung gaano ka rin din sinasabi natin. Sabi ng mga Muslim, sila yung latest. Kumbaga, yung New Testament, ano lang yan, medyo kulang. Okay? Sabi ng iba, si San Moon Myung nga lang, di ba sa Korea? Sabi niya, yung ginawa ni Kristo, kulang. Siya raw ang kaganapan. O, baka mami, Paris tayo doon, ha? Pag sinasabi natin yung ginawa ni Paul, yung gospel ni Paul, yung my gospel, sabi ni Paul, kulang eh. Sabi ko kulang. Kasi hindi pang last days. O yun, baka itulad na naman tayo doon. Hindi tayo gano'n. Yung mga gano'n, nandun yun. Kaya lang, ano rin yun, pwedeng gamitin parang paalala, paiwating, na may darating. O kaya, mag-ingat, baka may dumating nga. Tulad nga, dami nagkiklaim na sila sugo, sila yung Messiah, sila si Jesus, na alam naman natin, hindi sila dumaan ng gospel. At wala silang Holy Spirit. Doon tayo mag-ingat. Yung mga peki na yun, hindi lang 1,000 ngayon yung pinapeki. Mga latter-day
doctrine na gospel ang tawag din na pang rapture. Okay. So patuloy kayo mag-pray at saka sabihin natin, mag-sorry para yung iba nagdududa pa, baka para mawala yung kanilang mga doubts. Kasi ang mga tao nagdududa, hindi naman ibig sabihin unbelief yan eh. Naging agnostic. Kasi may absent eh. Ang absent yung informasyon. Kulang ng data. Yun ang pinoprovide natin kapag kulang ng data. Kaya in-entertain ko yung mga questions, yung mga doubts. Baka mamaya yun ang kulang. Di ba? Kasi pag kulang yun, delikado. Blind faith ang mangyayari sa'yo. Ayaw natin yan. Kaya kung minsan yung commitment mo, yung pag-surrender mo, pagbabago ng behavior mo, etc. for good, nawawala kasi kulang yung knowledge mo eh. Kala mo, pag nagbasa ka kaya nagtumingin ka sa ibang mga YouTube channel, akala mo ngayon sila magaling kaya sa atin. Hindi, walang kwenta lahat yan. Pag kinumpara mo sa sinasabi na dito. Lahat ng knowledge sila, walang kwenta. Kahit totoo pa yung sinasabi. Gets yun? Hindi ka nalilito ron. Kahit totoo pa yung sinasabi. Si Satanas, pag gumagamit ng Bible, alam niya lahat eh. Pero hindi pa rin hindi pa rin pwedeng tanggapin yun kasi galing kay Satanas. Andun yung katotohanan, nandun lang. Pero walang buhay yun. So lahat ng katotohanan, alleged, truth ngayon sa buong daigdig, mga truth claims, sinasabi natin kahit Bible pa yung basis, hindi totoo. Walang katotohanan. Kasi ang katotohanan ng persona. Si Jesus Christ pa rin ang the way, the truth, and the life. Si Kristo pa rin ang light of the world. Siya pa rin ang bread of life. Siya pa rin ang the door. Siyang simula hanggang wakas. At ang Panginoon Jesus, kaya niya nasabi yun kasi ang ama ang buhay niya. Ang ama at siya isa. At ayon sa Matthew 11:27, kung di ako nagkakamali, ay tayo rin yun. Ang ama, si Kristo, at saka yung pinahayagan ni Kristo na tayo nga nitong araw, iisa yan. Ang Ama, si Kristo, at saka ang Holy Spirit na nasa church, iisa. Ito, alala ko lang, pag sinasabi nyo sa iba, naniniwala ba kayo sa Holy Spirit, na yan ay Diyos, di ba? Yung mga Catholic, Protestant. Oo naman, yung mga Christian culture hindi. Tanungin nyo, Diyos ka ba? Kasi sabi yan, nabuhay niya, di ba? Hindi. O yun. Ibig sabihin yung taong yun, wala siyang kalamalam sa gospel, at pinipigilan siya ng Diyos, pati yung bibig niya, hawak-hawak siguro ng mga anghel na hindi magsabi ng katotohanan na Diyos siya. Kasi hindi totoong nasa kanya yung Holy Spirit. Okay? Tanungin nyo, mula doon sa Vatican hanggang sa kung saan niya. Yung mga Catholic at Protestant naniniwala sa deity ng Holy Spirit. Di ba naniniwala sila dyan? Dahil kung hindi, kulto ka. O naniniwala kayo, saan ang Holy Spirit? Buhay namin yun. Tinanggap namin si Jesus. Ganyan. O, Diyos ka ba? Anong sagot nila? Hindi. O siyempre. Kasi ang Diyos divine. Hindi sila makapaniwala ng Diyos divine kasi nga yung unang mga doctrine magmula pa nung panahon ng mga early Christian fathers. O nadamay tuloy si Nestor yung nagpunta sa China at saka yung isang kahapon niya nakaka-influensya raw sa kanya kaya kung minsan iba yung sinasabi niya. Na yung divinity ni Kristo ginawang exclusive sa kanya. Wala na, hindi na pwedeng magkaroon ng ganong kamukha ni Jesus sapagkat nabulag sila sa gospel. Hindi nila nakita yung gospel. Karoon sila ng ibang gospel. Alin, madiscover lang nila yung gospel natin. Makiklaim nila na ang Ama, si Kristo, at saka yung Christian na nagkiklaim, o kamukha natin, na anak ng Diyos, so therefore, Diyos siya. Diba? Yes. Hindi nga lang siya yung anak, hindi siya yung Ama. Doon, pag na-realize nila na yung gospel na pinipreach natin, magpo-provide pala ng divinity sa kanila at saka ng humanity, ma-appreciate na nila yung gawa ng Holy Spirit ng Ama at ni Kristo sa hamak na church na ito itong huling araw na kung may konting panahon ba sila para maging divine at human nature. Yun lang kasi mararapture. Hindi pwedeng tanggapin sa langit. At langit ng mga langit yung walang divine nature. Yan ang dahilan kaya si Adan at saka si Eva hindi pwede doon sa middle ground. Hanggat walang kinakain na tree of life yun, hindi pwede. Kasi walang divine nature yun. Puro human nature. Perfect, kung perfect din lang ang usapan. Kaya lang walang divine nature. Kasi yung tree of life ang kulang doon. Anong kinain? Yung tree of death. Good and evil. Sinulit-ulit ko. Magmula nung kinain ni Adan yun at saka ni Eva, ang tao ngayon naging kamukha ko na, sabi ng Diyos. Knowing good and evil. Kaya kapag walang Holy Spirit yung tao kasi walang tree of life, ang nakain niya yung tree of death at lahat naman nakain yun ngayon. Anong lalabas? Ang daming nagpapanggap sa Diyos sa buong daigdig. In fact, lahat sila. Maliban sa atin. Kanino yan? Kanino yung mga taong yan?
Kanino yung tree of death? Kanino yung tree of the knowledge of good and evil? Para mag-claim ka na alam mo yung katangian ng Diyos, yung attributes ng Diyos. Kanino yun? Kay Satanas. So, sino yung mga makasatanas o satanista sa buong daigdig? Lahat ng tao maliban sa atin. Tayo lang ang mga anak ng Diyos by the virtue of the gospel. Di ba? Yes, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit at saka ikaw, Marvin, saka kayo ako, isa. Kasi siya nagbubuhay natin. Okay? Yun ang napakahirap nilang tanggapin. Lalo na yung mga naniniwala sa divinity ni Jesus Christ, Catholic, Protestant. Yun namang mga hindi, masyadong lang binabahay ng Holy Spirit, which is sacrilegious din yun, insulto sa Holy Spirit. Kaya tawagan tuloy silang kulto. Tayo, wala tayong anumang hibo ng pagkakulto kapag ang standard na ginagamit natin kung sino yung kulto ay sa evangelicalism, wala tayong ganun. Kasi ako yung dating nagle-lecture sa mga against cultism. Wala. In fact, sila ngayon ang lahat sila ngayon sa buong daigdig, lalo na yung mga Christian nagkiklaim ng ganitong uri ng claim, kulto. Sinasamba nila yung hindi dapat sambahin. Yung doctrine. Dapat ang sambahin lang ang Diyos. Yun ang latria. Dapat susunod. Wala kang sasambahin, kundi yan mo lang. Bibigyan mo ng value kasi sinanctify mo. Sino? Yung mga sumulat ng Bible. Sina Paul, sina Matthew, sila lahat ng yan. Ang tawag doon, kaya lang ginawa na rebulto ng mga Catholic. Tawag doon, dulia. Okay? O reverence. O kaya sa mga Catholic, may hyperdulia, yung si Virgin Mary. Diba? Ang ina-attribute sa kanya, hyperdulia. Pero ang lahat ng ito, sinasabi ko, element of truth lang ng mga Catholic, ang sasambay lang natin latria, yung Ama, si Kristo, at ang Holy Spirit, na nasa inyong mga buhay pa. Yet, tinatawag na kayo santo dapat ngayon. Kasi yung tinawag na santo ni Paul sa Bible, ay yung mga buhay pa sa Colosas, sa Efeso, sa Corinto. Bakit sila tinatawag na santo? Believer, kasi sila'y namatay na. Nilibing, na buhay magulit, magansyalan, babaeng Holy Spirit ni Kristo. Sa inyo, doble pa. So, dapat tawagin sa inyo, double sense. Gets nyo? Yes. And yet, hindi tayo mukhang kamukha ng ina-expect nila na may bilog dito, hindi makabasag ng plato. Kasi hindi tayo sakop ng good, evil, death. Ng law, sin, and death. Si Pablo, sakop pa nga yung katawan niya. Tayo hindi. Kasi by the doctrine that we have believed, dumaan tayo doon sa physical, literal, death, burial na yun. By hyper faith. Yung hyper doon, natin lang yun. Okay? Ano ba? Maliwanag. Okay na tayo nga lang yung malakas sa loob na nag-aantay sa Panginoon Yesus. Hindi anti-Kristo. Sila lahat yun. Anti-Kristo sila lahat. Wala na nga silang Kristo. Laban pa sila kay Kristo. Kasi hindi sila naniniwala. Sabi ni John, sa 1 John 2 John, na nagkatawan tao si Kristo sa kanila. Okay? Mali ang interpretation lang. Nagkatawan tao lang si Kristo. Ang totoo, pati Ama. Ang Ama, si Kristo, nagkatawan tao sa church na to dahil sa gospel ng Panginoong Yesus na mayroong tinatawag nating subtitle na Gospel of God. No? Ano yung tanong mo, Dick? Yes. So, ibig sabihin po ng saint believer po ba? Oo. Similar ito po nung... Ibig sabihin, pinabanal na. Iba na siya. Yet, ang tingin ng mga banal na yan, ng mga saint na yan, noong panahon ng Roman Empire, kalaban, mga atheist. Kasi sila raw yung mga Diyos. Diba? Ang tao nga sa mga Christian, atheist, mga pagan. Yet, sila yung mga pagan na sumasamba sa maraming Diyos. Tayo, hindi. Kamukha lang tayo ng mga unang Kristiyano, ng mga saints. Buhay. So, sila yung mga dead in Christ, tayo living saints. Kahit nung buhay pa sila, ang tawag ni Paul, saints. Sa mga Catholic, pagpatay na, saint. Kasi nila na-prove ng Pope. Dapat buhay ka pa. Ano ba? Mago? Sige, Dennis po. Baka may tanong po So, in Peace Treaty, magkakaroon yan. Kasi nga, yung mga ceasefire na yan, pwede mag-resolve na yan. Ang mga tagalang Peace Treaty. So, ngayon, namumuro na yan. Kasi, kumbaga, Israel parang nakakaganti na di ba? So, pwede na siyang pag-iusapan ng mga international negotiators. Baka mawin na naman yan doon sa naiwang agenda nung araw, 2 months ago, doon sa United Nations. Mali mo, pangaytuloy na yung bigla yun. Pero bago yun, rapture muna. So, pwede ba tayo magantay hanggang next month? I mean, nag-aantay tayo, moment by moment. Kaya lang, nakapanapanabi itong panahon ito.
Lalo na yung doctrine natin, ito na, magbibigay sa atin ng provision ng double holiness. O kaya naman, dahil double holiness tayo, in fact, no, yung talagang posisyon natin, yun ang ating i-workout, no, yung kabanalan na yun. Kaya tayo ngayon, ang resulta noon, pag-ibig ni Jesus, pag-ibig din ng Ama. Yan, double holiness, double definition of love, joy, peace, patience, gentleness. Yan, pagka ganyan ka, walang batas ang sumasakop sa iyo. Amen? Amen. Oh. Sipag ko.